Alright, so kakarating lang natin dito kay CBT, mga 1 hour drive. Baba tayo, paggawa natin yung suspension, pa-readjust natin. Let's go! Alright, so dito na yung motor sa loob. Kailangan ko na deeper spring rate para sa monoshock. So, gagawin na nila ngayon. Yan mismo yung mga tech ng CBT suspension. Natanggal na nila yung monoshock. Dito tayo mismo sa kanila factory. Kapalit ng spring, tsaka re-revolve ng suspension para sa rebound and compression. Ayan, kalas na suspension. So may mga springs lahat. Tanggalin na yung spring. Ito ay mga monoshock components nandun, springs. Yan. So nag-request ako dahil CBT tayo, nag-request ako na nagpatulong ako na ma-revolve yung monoshock. Kailangan ko ng more compression damping and then better rebound control. So tingin ko magpapalit sila ng shims tsaka spring. Yan. Using a needle, nirelease yung gas, high pressure gas sa external canister para pwede na buksan yung monoshock. Pressurized kasi yan. So there. Is this the new spring? Yeah. New one?
Haspin. Okay. Yan yung suspension specialist nila. Pinakalas na yung monoshock natin para magawa na yung internals. Ito yung literal na custom revolved suspension by CBT for Team Good Boy. Yan o. Yan yung internals. Kumukuha siya ng shims dito. Pinalitan niya yung shims. Yung shims, yun yung nag-a-affect sa performance ng suspension. Compression, damping, rebound. Basically, yung damping ng suspension also relies on the shimming. Iba-ibang motor, iba-ibang rider, iba-ibang purpose, iba-ibang shimming. Ayan. May maliit, may malaki, may makapal, manipis. Depends. I'm not a suspension expert. May idea lang ako because I do motocross. So, may idea ako sa ginagawa niya. Pero as to kung ilang manipis or ilang makapal or ilang maliit or malaki kakabit, wala na akong idea. So, yan na yung suspension tech nila. Memorize na niya yan. Depende sa gusto. Yan yung advantage pag andito ka and may access ka sa ganito kasi hindi lang bili tapos bolt on. Pwede ka mag-custom talaga. Yan, so nilalagyan niya ngayon Loctite kasi babad yan sa oil and then hindi pwedeng mag-loosen yan kasi magmamalfunction yung suspension pag nag-loosen yan. So ayun, kakabit na niya, hihigpitan na, tapos siya mag-shimming. Then after that, balik dito sa body, then kabit yung 16.3 kilograms per mm na old spring natin, papalitan na ng 18.6 kg. Medyo mabigat kasi yung 18.6 kg, meaning kailangan ng 18.6 kilograms of weight or force to move 1 millimeter sa suspension. So yan yung stiffness niya or spring rate. Ayan, naka-custom revolve na, ready to go back in. Alright. Yan. Assembled na. Nakakabit na sa main body. Ngayon, lalagyan ng oil. Then, be-bleed. Yung oils din, ganyan. Depende sa use. Meron ding
oil weight or viscosity. Yung example, yung 5W, 7.5W, 10W. Depende sa usage. Ayan o, yung mga hangin sa loob ng suspension lumalabas na. So, i-bleed pa yan. And then yung sa viscosity, yung mas malapot ng oil, of course, makes the suspension mas stickier. Bale, in a way, parang it feels heavier ba yung suspension. Mas mabagal yung galaw niya kasi mas malapot yung oil eh. So, again, I'm not a suspension expert, pero those are the things that I know and understand. Ayan, patapos na yung suspension. Bago na yung spring. Bago na yung revolve. Ayan, ready na. Bago na spring. Suspension Tech from CVT. There. So, kakabit na nila. Okay. Thank you.